Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. At sana saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. At welcome to my channel, at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Kindly hit the notification bell as well. And the like button. And you might want to share this video to your friends and family later on. Ang una nating i-discuss ay ang pagiging real statesman ng ating Presidente PBBM. Na kahit na ano pa ang mga naririnig sa labas ng mga kalaban sa politika at mga naghahangad na pabagsakin siya, tahimik lang ang ating presidente na nagtatrabaho. Walang ifs, walang buts. A true statesman. At sana, ganoon talaga naman dapat ang trabaho ng isang presidente. Hindi na nakikinig sa mga marites at walang pakialam sa mga kung ano-ano mga chismis at mga ingay na ginagawa ng mga kalaban sa politika. Kesyo may mga pupunta ng Malacanang para pabagsakin, para mag-people power, at kung ano-ano pang gagawin, papababain si President Bongbong Marcos. At sa dami raw ng mga taong pupunta doon, baka daw magpatiwakal na ang mag-asawa. What? At of course, wala namang papatol na rito. Anyway, ang isa nga sa napansin natin na kaya natin nasabing isa siyang si PBBM ay isang true statesman, tahimik lang na nagtatrabaho ang ating presidente. Pero ang isa lang na nakapagbigay pansin sa aking attention ay yung isang conference ng OSAEC, na kung saan ang ating presidente ay talagang naiyak doon sa pagkwento ng isang babae tungkol sa na-experience niya sa ginawang abuse at exploitation sa kanya. At alam natin na hindi lang siya nag-iisa at marami pang naging biktima ng exploitation ng mga kababaihan. At kitang-kita natin ang talaga namang maluha-luhang pagsasalita ni President Bongbong Marcos doon sa konferensyang iyon. Ito yung OSAEC o yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. At yung CSAEM or Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Ito ay under RA 11930. So yun nga, damang-dama natin ang pagluha ng ating presidente tungkol dun sa mga narinig niya experiences nung babae na nagkwento sa naging experience siya, pagiging biktima ng sexual abuse and exploitation. At damang-dama natin ang sinseridad na kulang pa nga daw ang effort ng ating gobyerno na sa tungkol dito, tungkol sa pagprotekta sa ating mga kabataan at kababaihan.
At ang isa sa napansin natin, no, hindi ito katulad ng ibang leaders natin na ang dami-daming mga dahilan, ang dami-daming alibis, eh hindi tuloy nasosolusyonan yung mga problema katulad nito. Siya, diretso niyang sinasabi na marami pa talaga tayong dapat gawin, marami pa tayong dapat trabahuin para masugpo ang katulad na problemang sinabi nung babae na naging biktima nitong exploitation. Ang sinasabi niya, hindi siya yung klase ng tao na magpapalusot na kesyo ganito, kesyo ganon. Inaamin niya na may kakulangan pa ang gobyerno, kakulangan pa ang effort para gawan ng paraan ang mga katulad nitong problema. Yun ang sinasabi kong tunay na statesman at tunay na leader. Hindi nagtuturo at hindi naninisi ng kung sino man at inaamin niya sa sarili niya na marami pang dapat gawin ng gobyerno at siya mismo ay marami pang dapat gawin. Saludo kay President Bongbong Marcos. Ang isa pang nakakaagaw ng pansin ay nung Friday ay may dumating na bisita na on a short notice dumating ang President-elect ng Indonesia na si Prabowo Subianto. He paid a courtesy visit to Malacanang despite na hindi pa siya na this is prior to his inauguration next month. Ito ay malinaw na pagpapakita ng respeto at paghanga sa ating presidente. Hindi pa siya na-inaugurate, nag-courtesy call na sa ating magiting na presidente. Si Prabowo po ay dating defense minister na papalit kay Joko Widodo on October 20, 2024. Ito ay lalo magpapatibay sa friendship at coordination ng dalawang nations, ang Pilipinas at ng Indonesia. So yan po, na pinapakita lang natin, binabalita natin na ang ating mga kapitbahay na matataas na opisyal ay may paghanga at pagrespeto sa ating presidente. Ang isa pang gusto nating puntuhan ngayon ay ang naging testimony ng dating Mayor Tomas Osmeña ng Cebu City. Ikwento niya na dahil nga sa mga nababalita niya tungkol dito kay Colonel Rowena Garma, nung ito ay i-appoint na sa Cebu City, ay nagprotesta siya at madalian siyang kumilos para iparating ang kanyang di pagsang-ayon sa pag-a-appoint ni Presidente Duterte kay Colonel Garma. Dahil ito ay nababalitaan niya na may allegedly may korupsyon dahil lang ito ay naging chief ng CIDG sa Bohol, ay allegedly tumatanggap daw ito ng 1 million a week galing sa illegal gambling. So despite his protestations, yung kanyang dislike na ipinarating kay Presidente, tuluyan pa ring pinaupo itong si Garma. At nung nakaupo na ito ay nagsadya na siya sa Presidente para sabihin nga yung kanyang pagka-dislike or kanyang disgusto dito kay Colonel Garma.
Pero ang naging sagot ng former president ay sinabi lang na, o sige, isulat mo lahat ng mga complaint mo, lahat ng idokumento mo, lahat ng mga ayaw mo tungkol kay Garma at ibigay mo kay Bongo. And the rest was history. Wala ring nangyari. At nung isa pang katakataka dito, nung 2019, June 2019, na si Garma napakabata pa nito meron pa siyang 10 taon para umabot sa kanyang retirement, ay bigla itong nag-opt or she opted for early retirement. Only to be appointed as General Manager of PCSO 15 days after. So ganyang kalakas ito kay Presidente Duterte. At unfortunately, itong si Mayor Osmeña ay natalo noong 2019 sa mayoralty race at tinalo siya ni Edgardo Labella, who ran under Duterte's PDP laban. At sa ngayon nga ay isa na ito sa nagiging sentro ng investigasyon doon sa Quad Committee sa Kongreso. Itong si Royina Garma. Ito ay kasalukuyang nakadetain sa Kongreso for her defiant or her denial of her closeness to the former President Rodrigo Duterte, at talaga tinatanggi niya yon. Ayaw niyang i-connect, ayaw niyang aminin na very close siya doon sa former president. Kaya siya ay na-contempt at kasalukuyang detained sa Kongreso. So ngayon, marami pang darating na hearing at isa itong si Tomas Osmeña na willing mag-testify at para patunayan ang mga aligasyon na very close itong si Royina Garma kay the former President Rodrigo Duterte. At ang isa pa ritong isa pang matinding witness ay yung former Iloilo Mayor si Jed Mabilog, na marami ring pasabog tungkol sa kanyang nalalaman tungkol sa former president. At yan, subaybayan natin yung mga darating pang hearing sa Kongreso at makikita natin ang mga testimony, maririnig natin mga testimony nitong si Mayor Tomas Osmeña at si Mayor Jed Mabilog. At tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang pagdedepensa ni Royina Garma doon sa former president na kasalukuyang kabi-kabila na ang mga lumalabas na accusations at kabi-kabila na ang mga problemang hinaharap. Meron dito yung sa EJK, sa illegal pogo, sa illegal drugs na mga pinaparating daw ng mga Chinese drug lords, at napakarami pang problema na nagsusulputan habang ang investigasyon sa Kongreso at sa Senado ay nagtatagal. At sa tingin ko, marami pang maglalabasan na mga witnesses. At ang isa pang pinakamatinding accusation sa kanya ay yung tungkol sa di umano ay pagreregalo ni Kibuloy sa kanyang mga inner circle pastoral sa kanyang mga kaibigan, at kabilang na dito ay si
Digong Duterte na binanggit mismo ni Arlene Stone. So ladies and gentlemen, subaybayan natin ito at darating pang mga hearings. Pakinggan natin ang sasabihin ng mga witnesses at tingnan natin kung sino-sino yung mga witnesses pa ang lalabas. So hanggang dito na muna at muli tayo magkikita-kita sa darating ko pang mga pagbablog. At thank you so much for allowing me to be part of your day-to-day. At doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, kindly hit the notification bell, the like button, and please share this video to your friends and family. Thank you, and I'll see you again.